Halaka, mga kababayan, matindi po ito. John Vic Rimulya may pasabog. Marcoleta kasama ba sa destabilization? Grabe! Matindi po ito, mga kababayan. Ano ba ang pasabog na revelation ni John Vic Rimulya tungkol po dito sa nababalita na pasabog ni Ramon Tulfo na sa mga listahan kasama po si Marcoleta na manggugulo, maghahasik ng kaguluhan? Totoo kaya ito? Nagagawa ng destabilization para mapagbagsak itong si BBM, ang kanyang gobyerno? Nako po mga kababayan, totoo kaya na ang isang Marcoleta ay may balak? Nako po, yan ang matinding aalamin natin. Kasi sabi mga kababayan, Marcoleta kasama sa destabilization. Ang mga financier, BP Sara. Aba, Ramon Tulfo, gurang ka na kung ano-ano pa ang mga binabalita mo. Wala kang code of ethics, fake news ka. Ano naman ang sasabihin ni Rimulya dito ni Bonjing tuloy, ni John Vic Rimulya? Halaka, totoo kaya ng isang Marcoleta ay kasama sa destabilizer na manggugulo? Halaka, mga kababayan, ito po ang balita. Revelation po ito, galing mismo. Kasama po si John Vic Rimulya sa national security. Ibig sabihin, lahat ng mga threat, lahat ng mga may balak na masama sa government na ito ay kanyang nalalaman. Walang chismis o walang katotohanan o walang balita na hindi niya alam. John Vic Rimulya, ito na ang kanyang pasabog. Marcoleta, kasama ba talaga? May katotohanan ba si Ramon Tulfo? Nagurang na? Na kung ano-ano mga pinapakalat. Isipin nyo mga kababayan. Sige, ito na si John Vic Rimulya. Siya na mismo ang may pasabog dito. Kasama ba talaga si Marcoleta dito mga kababayan? Ito na siya. Pakinggan po natin ang mala bagyo, mala dinamita, mala granada na pasabog. Malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ramon Tulfo, nagurang na, napasikat, na kung ano-ano mga sinasabi na walang kwenta. O itong si John Vic Rimulya, nakasama sa national security, na nakakaalam lahat ng mga intelligence sa Pilipinas. Ito na po siya mga kababayan. Pakinggan po natin, magugulat kayo. May katotohanan kaya? Marcoleta kasama siya? Nako, tignan natin kung may katotohanan. Ito na po siya. Credible ba itong threat ng kudeta? Nakita mo Credible ba itong threat ng kudeta? Nakita mo si Tulfo naglabas ng listahan? Correct. Na may magkukudeta daw. Pinangalanan. Ang tanong, credible ba yung kudeta threat na yan laban sa administrasyon? Well, if you go on a scale of 1 to 10, ang nilabas po ni Ginoong Tulfo, sa akin palagay lang naman, baka may iba siya sources, pero ako po kasama sa National Security Apparatus, ay nasa 1.5 po. 1.5. So, mababa. Napakababa. Mababa po ang chances niyan. The armed forces remain solidly behind, not the president, there's more duty to protect the Constitution. And as far as I'm concerned, the Constitution will uphold, and the president is doing his job, and the armed forces have full faith in how he is working, and they have sworn their allegiance to the Constitution, not to the man. Opo. Pero sa ganito pong sistema na natin ngayon, na ang bilis-bilis ng impormasyon, totoo man yan o peke, paano po kung maniwala yung mga tao sa ganyang klaseng mga listahan? Well,
Ayan po ang danger ng internet eh. Ayan po ang danger ng fake news. Ayan po ang danger ng unregulated media na wala po silang sense of responsibility. In which case, mas naniniwala ako dito katulad sa inyo, established media kayo, meron kayong code of ethics, meron kayong code of regulations, dapat kayo ang pinapaniwalaan. Yung mga fake news kasi, ayun ang pinakamahirap yan eh. Madali paniwalaan, pero non-verifiable ang kanilang mga sources. Ay, correct. Katulad kahapon, Oh. sumabog po yung balita na namatay na si JPE. Ay, totoo Ang po Daily yan. Tribune ng unang naglabas. Pero ang Daily Tribune, binawi nila. Sabi nila Okay. nagkamali sila. Oo. Sa fake news, walang bawian yun eh. Basta nilabas sila, tapos na yan. Nilabas na nila yan, di ba? Oo, maniwala kayo at hindi, andyan dyan na yan. Nakapaskil na. Tama. So, Sec, Opo, hindi... ayun ang code of ethics Yeah. ng professional media na dapat magkaroon na rin tayo tira para dito sa non-traditional media. So, hindi kayo naniniwala, Secretary John Vic, na ang nasa likod nitong attempt to destabilize ay sina Senador Marcoleta, Vice President Sara hindi po. Duterte. Oo. Ay, si Senator Marcoleta po, bagamat maingay, ay ang trabaho lang naman iniintindihan niya eh. Gusto niya talaga makuha yung katotohanan. Pero I do not believe that he is part of it. I do not believe that these personalities are behind it. I think it's a lot of baloney, a lot of fake news. Mga kababayan, narinig nyo po si John Vic Rimulya. Hindi po siya naniniwala na kasama po si Marcoleta sa mga listahan ng destabilizers na manggugulo na magpapabagsak sa gobyerno ni BBM. Dito kasi sa pinost ni Ramon Tulfo na kapatid ng mga Tulfo brothers na napakatahimik po sa flood control issue. Walang ingay. Nakakamatay na katahimikan yung ginagawa nila, mga kababayan. So itong si Ramon Tulfo, kung ano-ano yung mga pinopost niya, ito po mga listahan ng mga destabilizers, mga kababayan, na mag-aano daw ng destabilization laban kay BBM. Ito po. Ito yung mga listahan po, mga kababayan. So yung number 1 dito, ito, watching that are behind the reported current destabilization. According to Ramon Tulfo, pinost ito ni Attorney Rowena Guanzon. Numero 1, Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong. Si Benjamin Magalong kasama nila paano gagawa ito ng destabilization. Johnny Macanyas, Gerald Bantag, yung dating berdugo na kinakatakutan sa Munti na ibinasura niya lahat ng mga masasamang tao. Col Leonardo, Col La Chica, Col Meltran, Capdado Enriquez, Ferdinand Topacio. Ito si Topacio. Sa tingin nyo, gagawa ito ng ganito? Maingay man ito si Topacio, pero hindi ito gawain ni Topacio. Vic Rodriguez, ito yung attorney po na dating best friend ni BBM. Mike Defensor, yan, sinabi na rin ni Mike Defensor, wala akong kinalaman dyan. Chavit Singson, Rodante Marcoleta. Tignan nyo, kasama si Marcoleta. Sabi ni John Vic Rimulya, I don't believe you, Ramon Tulfo. You are a fake news. Diba, mga kababayan? Alias Monk, Orlando Olamit, possible financiers daw, si BP Sara, Kong Pulong Duterte, Chavit Singson. Ayan. Galing na mismo kay John Vic Rimulya, malabo na si Senador Marcoleta ay kasama sa destabilization plot. Ayan Marcoleta kasama ba sa destabilization? Sabi ni Rimulya, John Vic, I don't believe in this kind of fake news with Ramon Tulfo. Kita nyo, mga kababayan?
Si Ramon Tulfo, media yan. Hindi yan traditional media. Ay, hindi yan vlogger. Media yan si Ramon Tulfo. Di ba? Akala ko ba may code of ethics ito? Di ba journalist yan? Yung laos na kung ano-anong mga balita ang sinasabi pero fake news pala galing mismo kay Remulla na kasama sa National Security. O, di palpak ngayon itong si Ramon Tulfo. Okay. So hindi totoo ha, galing na mismo sa kasi kasali to partner sa National Security. Kasali po kayo sir, 'di ba, sa National kasama. Security Council? Apo. Ayun. Apo. So hindi totoo 'yan ha? Kasi nakalagay pa ang pangalan ni Pulong, ni Chavit, ni Magalong. Oo. You know, those persons. Nakakausap ko lahat yan. Maliban kay Pulong, hindi ko nakakausap. Pero even Benji Magalong, is busy in Baguio. Marami pong, kasi siya po head ng CAR. Yung parang Peace and Security Council. Doon po siya nag-iintindi sa mga nangyayari doon. Apo. Okay, So, sige. yung ganyan na de-stab effort, I give it a 15% chance that it's true. Alright. Pero naghahanda pa rin kayo. Kasi ang sabi doon sa report, isasabay nila doon sa malakihan na at matagal na protesta Ng iglesia? Ngayon pa lang, sinasabihan ko na lahat ng gustong mag-destabilization. Pag gantong red alert kami, ang mga lugar ng Mendiola na yan, yung malapit sa Malacanang, no man's land yan. Basta kayo magpumorma dyan na wala kayong permit at susugod kayo, we will arrest you. We will do whatever it takes to stabilize the country. Kaya na yun pa lang binabalaan ko po sila, sasabihin ko po sila, iwasan na yung lugar na yan. Opo. So, para lang malinaw, sa mga magkikilos protesta po, bawal kayong tumuntong ng Mindiola? Kung wala pong permit, bawal po. Hindi Sa ngayon, pwede. wala pong nag-a-apply ng permit doon. Otherwise, kagaya nung last na kilos protesta, dinampot at kinasuhan yung mga nanggulo. 200 po sila, kinasuhan. Tamo na. Oo. And speaking of arrest, sabi ng kapatid ninyo, may sarili siyang kopya ng warrant of arrest ni yan, pinagtatawanan mo yung kapatid mo. Ayan. Paano yan? Baka kayo mag-i-execute niyan. May sarili daw siyang kopya sa journalist. At saka ilang porsyento po ang pinaniniwalaan nyo na tama ang sinabi ng kapatid ninyo. I can only speak officially po kasi hindi po kami pwedeng mag-comment sa non-official or on rumors alone. So as far as we're concerned, every day we check with the Center for Transnational Crimes. Wala pa naman issue ng red warrant doon. Okay. As far as we are concerned, sa DOJ, wala pa naman na-issue na notice for warrant of arrest. You have to remember, hindi po tayo bahagi ng ICC. So walang government official ang maaring makipag-directly communicate with them in an official capacity. So, kay Boying naman, sabi niya sa akin, pinasa sa kanya yan ng credible source. So, hindi po official yung dumating sa kanya, pero credible source daw. So, pero as far as we are concerned, it is a non-actionable document. Hindi po siya, wala pong pwedeng gawin sa dokumentong yun. Kasi, in fact, it will become out as fourth-hand information. O yan mga kababayan, kay John Vic mismo nang galing na hindi credible itong kay Boying Remulla. Kasi sabi naman ng kapatid niya na si Boying credible daw, pero pwede, pero parang hindi siya official kasi wala naman talagang direct na contact ang ICC saka sa Pilipinas yung mismo yung mga ganyang mga secret files. Mga kababayan, mag-comment po kayo. Ano naman sinasabi ng mga komento? Ito po mga komento. Nako, galit na naman. Chismosa Simon Tulfo, lahat hypothetical mga sinasabi. Tignan mo, si Ramon Tulfo, gurang na kasi. Kaya wala nang magawa, kundi nagpapasiga at gumagawa ng ingay. Nakala mo, cloud chaser. Yung pasikat lang ito, mga kababayan. Ano ba sabi?
Mga kababayan, ito. Mga palagpat. Paano yan? Konti na rin ang naniniwala sa traditional media. Marami nagdasabi na bayaran na ang media daw. Halaka. Yari. Anong alam ni John Vic? Isang parang naglalaro lang ng kapangyarihan. Di niya alam ang trabaho niya. Imbes na alamin, sinisigurado niya na hindi agad kasama isang kabulustugan. Baka kasama pa siya sa desktop. Halaka, mga kababayan. Totoo yan. Kita naman kay Marcoleta kung gaano siya desidido para sa kapakanan ng mga Duterte. Anong kapakanan ng mga Duterte? Kapakanan ng mga Pilipino. Kasi kayo, kasi kayo sa aral Marcoleta is, is self-serving politician. Anong self-serving politician? Edna Marcoleta, the wife of Senator Rodante Marcoleta, is linked to the Diskaya. Nako, puro kayo paninira. Mga wala kayong kwenta, lumayas kayo dito. Sabi ni Economist, sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Nako po, destabilization plot, suntukan na lang kayo. O, di ba? Ano ka ngayon, bugok, niyayari mo. Pa si Marcoleta, pahiya ka ngayon. O, tignan mo, itong reporter na ito, gustong dikdikin si Marcoleta. Sinupalpal siya ni Rimulya. I don't believe. Is a 0% na si Marcoleta ay kasama sa gagawing destabilization. Gusto nilang dikdikin Alam niyo naman ng mga media ngayon, pag Marcoleta, ginagatasan nila para maraming komento. Ngayon, supalpal ngayon itong kasama ni Hindi ko alam kung anong pangalan ng dalawang ito, mga kababayan. So, kay John Vic Rimulya na nagsabi, hindi kasama si Marcoleta. I doubt it. Di ba si Ramon Tulfo, traditional din yan? Di ba nagbalita ako kahapon na si Juan Ponce Enrile naninilikado, sabi ko, no chance of reviving. Yan ang sabi ni Joseph, ni Jinggoy. Pinapanood ko sa inyo pero hindi ako fake news. Nanalangin pa si Joel Villanueva. Ipinanalangin pa ang kalusugan ni Juan Ponce Enrile. Pero yung mga komento, galit na galit. Marami na daw kasing kasalanan kaya kinuha na ni Lord. Nakarma na daw dahil marami ng kasalanan sa mga Pilipino. Yan po ang mga komento. So ngayon mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Itong gustong dikdikin si Marcoleta, pero sinabi ni John Vic, hindi ako naniniwala na si Marcoleta ay gagawa ng ganyan. Ngayon, ano ka ngayon? Diba? Yan, Secretary John Vic Rimulya, Department of Interior and Local Government, pinabulaanan na si Marcoleta ay kasama sa mga listahan ng manggugulo or destabilization plot laban kay BBM. Ano kayo ngayon? Di supalpal kayo. Anong sabi ng mga komento dito? Grabe, yung paglihis ng issue, wala pa nakukulong sa Ghost Project. Ay, correct. Halatang halata si Lola. Diyos ko po, tumanda ka na ng ganyan at kokonting panahon na lang natitira sa inyo. Hindi mo pa maitama, kawawa ka na kawawa ka. Gusto ko kasing dikdikin si Marcoleta, di ba? Di ba mga kababayan? Ngayon, talagang fake news lang itong si Ramon Tulfo. Si John Vic mismong nagsabi na hindi ako naniniwala kasi si John Vic Rimulya kasama po sa National Security Council ng Pilipinas. Lahat po ng mga threat ng government alam niya. So yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.